Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. At ito po ang balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Kainuman tinagas sa ulo, sospek huli sa Antipas, Cotabato. Bandera Headlines. 5 kalalakihan na arestado ng kapulisan dahil sa pagdadala ng iligal na armas sa Lanao de la Sur. Bandera Headlines. Sa Pigkawayan, sospek sa karnaping arestado. Bandera Headlines. Mga campaign material sa lungsod ng Cotabato sinimula ng baklasin ng iba't ibang partido matapos ang halalan 2025. Bandera Headlines. Punong ministro o chief minister makakuha may hamon sa mga bagong halal na opisyal sa pagbibigay serbisyo publiko. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ng Biyernes, ikalabing-anim sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 na hatid ni Maguindanao Sky Cable at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ang isang 60 taong gulang na magsasaka matapos hatawin ng itak ang kanyang kainuman sa gitna ng pagtatalo sa barangay Kiaab, Antipas, Cotabato nito lamang gabi ng Mayo 15. Kinilalang sospek sa report, kinilalang sospek na si alias Joe na residente ng nasabing lugar. Ang biktima ay kinilala sa ngalan na Ba na residente rin ng parehong barangay. Sa investigasyon ng Antipas Municipal Police Station, lumalabas na nag-iinuman ng dalawa sa bahay ng biktima bandang alas 11:30 ng gabi nang magkaroon ng mainit na pagtatalo. Nauwi ito sa pananakit kung saan tinamaan ng itak sa ulo ang biktima. Agad namang rumesponde ang duty alert team at isinugod ang biktima sa Arakan Valley District Hospital sa barangay Magsaysay para sa agarang lunas medikal. Mabilis namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan at bandang alas 12:05 ng madaling araw ngayong 15 ng Mayo, maanang na maaresto ang suspect sa kanyang tahanan sa barangay Kiaab. Siya ay dinala sa estasyon at isinasailalim ng investigasyon sa kasong frustrated homicide at mahaharap at kasalukuyan nakapiit sa nasabing estasyon. Nananawagan ang Cotabato Police Provincial Office sa publiko na agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang lahat ng kahinahinang kilos o mga krimen sa kanilang lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. At sa iba pang mga usapin mga kabandera, 5 kalalakihan ang arestado ng kapulisan dahil umano sa pagdadala ng illegal na armas
sa Lanao del Sur. Ang detalye, ibabalita ni Raiza Kamid, kabanderang Raiza Ibandera mo. Bandera Live Report. 5 kalalakihan arestado ng PNP Pro Bar dahil sa pagdadala ng iligal na armas sa Pualas National High School, Barangay Talambo, Pualas, Lanao del Sur. Ayon sa PNP, ang mga kalalakihan na naaresto ay mga residente ng Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Sur. Naaresto ang 5 individual matapos na magkaroon ng kaguluhan at nang inawat ang mga ito ng operatiba ay dito na tumambad ang matataas na kalibre ng armas. Nakuha sa posisyon ng 5 individual ang 5 unit ng pistol, 9 na magazine at 82 rounds of live ammunition. Agad naman itong inaresto ng mga operatiba at dinala sa Lanao del Sur Police Provincial Office para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, naaresto ng mga tauhan ng PID Kawayan Municipal Police Station ang isang suspect sa kasong carnapping at nabawi rin ang ninakaw na motorsiklo sa isinagawang mabilis na operasyon ng Poblasyon 3 sa PID Kawayan. Itong Mayo 15 taong kasalukuyan. Batay sa ulat, dakong alas 2:50 ng hapon ang nagtungo sa nasabing istasyon ng biktima upang i-report ang pagkawala ng kanyang motorsiklo. Ayon sa biktima, iniwan niya ang motorsiklo sa harap ng isang tindahan upang dumalaw sa bahay ng kaibigan at pagbalik nito ay nakita niya ang suspect na sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na tumakas. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng PID Kawayan MPS sa pangunguna ni Chief Master Sergeant Errol John Iano. Sa tulong ng mga barangay peacekeeping team at action team o PIPAT, ang mga estudyante ay nagmalasakit. Naharang ang suspect sa isang outpost at naaresto na kinilala bilang si alias Ruben, 49 na taong gulang na residente ng Midpapan 1 sa PID Kawayan. Nabawi ang motorsiklo at tinala ang suspect sa istasyon para sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act. Muling pinatunayan ng PID Kawayan PNP ang kahalagahan ng mabilis na aksyon, epektibong operasyon at aktibong partipasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng seguridad, kaayusan sa lalawigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, ganap na po ang alas 6 ng gabi sa Dakuman sa reyong Bangsamoro. Samantala, sa iba pang mga usapin, sinimula na kahapon ang mga kawani ng lokal na pamahalaang lungsod ng Cotabato mula sa iba't ibang departamento ang pagbaklas ng mga campaign materials sa kahabaan ng Sinswad Avenue mula sa Tamang Takar Bridge hanggang sa Quirino Bridge. Isinagawa ito upang maibalik sa normal ang itsura ng National Highway matapos ang kaganapan sa halalan 2025. Maliban rito, nagsagawa rin ng clean-up drive ang kasalukuyang administrasyong Matabalaw sa iba't ibang lansangan ng lungsod. Kabilang ang mga matataong lugar tulad ng Old Market, Mega Market at City Plaza. Kanya-kanyang linis naman ang bawat barangay sa kanilang nasasakupang lugar. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan ang bawat isa na makipagtulungan at makipag-ugnayan upang makamit ang magandang lungsod ng Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. At sa iba pang mga usapin, hinimok ng punong ministro ng Bangsamoro, Abdul Rauf Magakuwa, ang mga bagong halal na pinuno na ikintal ang kanilang isipan na ang kahulugan ng pamumuno ay serbisyo, hindi kapangyarihan. Sa isang public statement, pinaalalahan ni Chief Minister Magakuwa ang mga bagong halal na opisyal
na mamuno ng may kababaang loob at matibay na sense of responsibility. Binigyan din ng punong ministro na ang mga Bangsamoro ay bumoto ng buo ang kumpiyansa na ang kanilang mga iniluklok na pinuno ay mamumuno ng may layunin at maghahatid ng kaunlaran at katatagan sa mga komunidad ng rehiyong Bangsamoro. Ang mga opisyal, napahayag na ito ni Chief Minister Magakua ay kasunod ng 2025 midterm elections. Binati rin at pinapurihan niya ang lahat na pinalad at isinawing palad na mga kandidato sa pag-ambag sa isang mapayapang democratic process sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, 16 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang